A1. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Ang liit-liit siyempre tingin ko sa sarili ko. Ang liit-liit dahil mahirap na pamilya kami. Talagang parang wala akong pagmamalaki sa kung ano yung meron kaming buhay dati. Nagtrabaho ko sa fast food. Naging lightman din ako dati. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, graveyard duty ko sa convenience store. Wala kaming television, wala kaming TV. Nakikipanood kami ng TV sa mga kapitbahay namin na may television. At pinagsasarahan talaga kami ng bintana. After ng work, diretso na ako sa school ng 7 a.m. Halos wala na akong talagang tulog. Parang iniisip mo noon, lahat imposible. Minsan, naisip mo na rin ba na parang ang lahat imposible? Na-aksidente ako dahil lasing kami. Tapos hindi ko agad pinagamot. Tapos pagdala ko sa ospital, sabi nung doktor, kailangan ng putulin. Pakiramdam ko parang ng time na yun, parang wala nang pag-aasa. Yung bang sinisisi ko ng Diyos, bakit ganun? Ang buhay nga raw parang tsubibo. Minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas. Nung bata ako kasi, balibasa nga, mahirap nga kami. Nanonood lang ako ng rides. Hindi ako makasakay kasi wala kaming pambayad doon sa rides. Ang nanay ko, parang sabi niya, pareho lang naman nung kanya nung sumakay ka sa kalabaw. Dati hindi ako nakakain ng Caesar salad. Ngayon, nakakakain ako ng Caesar salad. Tsaka caviar. Social pa rin. Yung nangyari sa akin sa industriya, it's a blessing siguro. Yung may mga kapansanan, minsan putulin ng dalawang paa. Nakakaya nilang umakyat. So parang naging challenge din sa akin to na bakit hindi ko i-try? Bakit hindi ko subukan para ma-motivate ko yung ibang tao? The American life is great. I had everything I wanted, having a home, that American dream. Coming to the Philippines and living here for a year and experiencing the life was definitely fulfilling a huge dream of mine. Pag inaabot ka kasi ng pagod, di ba, bigla kang magtatanong sa sarili mo, hanggang kailan ba to? So parang you only wish na, and you only pray na, di naman siguro habang buhay ganito, matatapos din. Kwento ng tagumpay, paano nga ba nakuha ni Juan? Paano nga ba mapapagtagumpayan ang bumangon mula sa pagkadapa? Isa sa mga takot na mahirap labanan, ang takot na bumangon mula sa pagkakadapa. Ito ang pagsubok na minsang hinarap ng ka-wonder nating si Noel. Taong 2016 nang maputulan ng kanang paa si Noel dahil sa isang aksidente. Dito raw siya nagsimulang manlumo at mapanghinaan ng loob. Para kasi kay Noel, hindi lang isang paa kundi buong buhay niya ang nawala. Na-aksidente ako dahil lasing kami. Tapos hindi ko agad pinagamot kasi that time bedridden yung tatay ko. Tapos pagdala ko sa ospital, sabi nung doktor, kailangan ng putulin. Pakiramdam ko parang ng time na yun, parang wala nang pag-aasa. Yung bang sinisisi ko ng Diyos, bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ako? Pero dahil sa kanyang mga magulang at anak, pinilit ni Noel na bumangon. Sa pagkakataong ito, susubukan naman ni Noel na umakyat ng bundok. Isang bagay na hindi pa niya nagagawa maski noong dalawa pa ang kanyang paa. Minsan putulin ng dalawang paa. Nakakaya nilang umakyat. So parang naging challenge din sa akin to na bakit hindi ko i-try? Bakit hindi ko subukan para ma-motivate ko yung ibang tao? I wonder, mapagtagumpayan kaya ito ni Noel? Ang susuporta kay Noel sa hamong ito, ang mountaineer na si Aaron na mahigit 3 taon nang umaakyat ng bundok. Kasama ang ilang ding mga miyembro ng kanilang mountaineering group at mga tour guide ng Mount Maynova. Aalalayan natin siya. Hindi natin siya pwedeng pwersahin. We will trek on his pace. Hindi, walang mauna doon. Sasamahan namin siya. Kadalasan 2 hanggang 3 oras ang inaabot bago marating ang summit ng Mount Maynova.
Sa kondisyon ni Noel, magiging doble raw ang hirap nito. Pero hindi raw siya pinanghihinaan ng loob. Hindi ko kaya, kayang-kaya. Tirik ang araw ng umakyat ang grupo, mas delikado kasi kung aakyat ng madilim sa bundok. Pero wala pa mang 30 minuto, nagka-problema na agad ang grupo. Ang mga kamay ni Noel namamaltos na dahil sa kanyang saklay. Masakit, sir. Masakit. Gawa ng matigas tong hawakan. Oh, ibalutan lang ang try mo yan. Hindi ba hindi madulas pag Ayos na. Pero sa kabila nito, si Noel walang balak sumuko. Hindi pa hadlang sa kanyang kapansanan. Determinadong marating ang tuktok. Sa kaso ni Noel, hindi lang ang kanyang binti ang puwersado sa paglalakad. Hirap din ang kanyang mga braso at balikat. Sa bawat hakbang kasi, dito napupunta ang puwersa para buhatin ang kanyang katawan. Kaya naging madalas ang paghinto ng grupo para makapagpahinga si Noel. Nakalipas ang mahigit 3 oras, narating na rin nila ang unang peak. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ko sa buhay, kinaya ko lahat. Ito pa kayang bundok lang. Sabi nga, faith can move mountains. Pero hindi pa tapos ang kanilang misyon dahil karagdagang 30 minuto pa ang bubunuin ni Noel bago marating ang summit. Ito ang pinakamatarik na parte sa kanilang nadaanan. Pero gamit lang ang kanyang saklay at pagkapit sa lubid, buong puwersang inangat ni Noel ang kanyang sarili para makamit ang kanyang misyon, ang marating ang summit ng Mount Mainova. Sulit ang lahat ng hirap at pagod. Congrats. Thank you. Actually, sir, hindi ko may paliwanag yung kasiyahan na nararamdaman ko eh. Kasi parang nawala lahat yung pagod ko. Kasabay ng nalalapit na paglubog ng araw, sa harap ng makapigil hiningang tanawin ng mga ulap at bundok, sa katuparan ng kanyang pangarap, napatunayan ni Noel na walang pagsubok na hindi malalagpasan kung may determinasyon at tiwala sa sarili. Hindi na, sir. Hindi ko na ulitin. Kasi uulit-ulitin ko pa. Susunod sa I Wonder. Ang liit-liit siya ang tingin ko sa sarili ko. Ang liit-liit dahil mahirap na pamilya kami. Talagang parang wala akong pagmamalaki sa kung ano yung meron kaming buhay dati. Alam niyo ba mga ka-wonder, may kwento rin na tagumpay at pagsusumikap ang ka-wonder nating si Empoy. Nagtrabaho ko sa fast food. Naging lightman din ako dati. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, graveyard duty ko sa convenience. Kung hindi nyo kasi naitatanong mga ka-wonder, relate din ako sa kanilang kwento. Dahil minsan na rin akong hinamon ng mga pagsubok sa buhay. Magandang hapon, Arnold. At dito nga sa mga pinakahuling development, kaugnay nitong nangyayari ngayong sagupaan. So wala tayong choice. Para sa ating Business Forecast Update. Bago pa man kasi ako pumasok sa media, isa lang din akong simpleng batang nangangarap. Ang nanay ko, yung pamilya nila ay mga magsasaka, tapos ang tatay ko noon nag-abroad, ganyan, OFW, ganyan. Tatanim ng palay, tapos pag nando kami sa bukid, tatanim ng mga gulay. Yun yung pang-ulam mo na. Doon ka kukuha ng pang-ulam mo, yung mga gulay, tapos may manguhuli ng isda sa ilog. Bata pa lang, mulat na ako sa sitwasyon ng aming pamilya. At bilang panganay sa magkakapatid, kailangan kong maging matapang. Mula sa Cavite, aalis ng bahay para pumasok, luluwas sa Maynila, mag-aaral at magtatrabaho.
Pasok ko sa school, 8 to 4, as student assistant. Makikita mo yung mga kasama mo minsan, papahinga pa sila, ikaw kumakayod ka na. At pag-uwi, imbis na matulog, tutulong sa maliit na karinderya ni nanay noon. Mapaisip ko parang pag inaabot ka kasi ng pagod, di ba, bigla kang magtatanong sa sarili mo, hanggang kailan ba to? So parang you only wish na, and you only pray na, di naman siguro habang buhay ganito, matatapos din to. Yung ganon. Pati pagkakaroon ng sariling telebisyon, ipinagkait sa amin ng tadhana. Wala kaming telebisyon, wala kaming TV. Nakikipanood kami ng TV sa mga kapitbahay namin na may telebisyon. At pinagsasarahan talaga kami ng bintana. Ang liit-liit siyempre ang tingin ko sa sarili ko. Ang liit-liit dahil mahirap na pamilya kami. Talagang parang wala akong pagmamalaki sa kung ano yung meron kaming buhay dati. Dahil sa simpleng buhay na aking kinalakihan, simple lang din ang aking pangarap. Sabi ko nga pag nakatapos ako, magtatrabaho ako sa isang factory sa amin sa Carmona. Not in my wildest imagination na nangarap ako na magtrabaho sa Manila. Pero anumang hirap ang aming pagdaanan, nananalig ako na amin din itong malalampasan. Mabisang sandata mo para makaangat ka sa buhay, makatapos ka ng pag-aaral. So, yun ang aking goal. Dahil wala, siyempre kung pinanganak kayo na mahirap, sa choice, gusto mo bang magiging na lang din ang buhay mo o gusto mo mangarap pa? Kaya na mabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa media. Ang guhit ng aming kapalaran, unti-unting nag-iba. Nagsimula bilang writer hanggang naging reporter. Sayap na nasa bahagi ng Basilan. Ang lagkit! At hanggang ngayon, ka-wonder nyo. Walang himala! Laging ang iniisip ko, yung ganitong buhay, parang wow, sobrang blessing yan. Kasi hindi mo nga hiningi pero ibinigay sa iyo, di ba? So, lagi mong ipagpapasalamat na I am blessed more than I can ask for. Kaya naman sa bawat oportunidad na dumarating sa aking buhay, hindi ko ito pinalalampas. Pero siyempre, hindi dyan nagtatapos ang ating mga pangarap. Dahil mayroon pa tayong gustong ma-achieve, ang magkaroon ng isang farm resort, tulad nitong Baluster Cerca. Kaya para mapanatili ang ganda nito, ang pagpa-farming, pinag-aralan ko rin. Ako ng online organic farming, yung sa Department of Agriculture. Dahil karamihan sa nakatanim dito, yung mga tinanim ko ay mga namumunga talaga. Yung parang pagdating ng pagpanahon niya ay mamumunga siya, may makakain ka dahil mahilig nga ako sa prutas. Pag nakakakita ako ng ganito, yung may baging sa puno, ako talagang tatanggalin ko yan kasi pinapatay mo kasi yung halaman ko Mamunga ka na, mamigay ka ng maraming bunga. Talaga, kinakausap mo talaga dapat ang halaman. Mamigay ka ng maraming bunga, ha? Imayin mo itong pritong isda. Gigisahin ho natin ang bawang. Dahil na rin sa hilig ko sa pagluluto, ang next goal ko, makapagtayo ng coffee shop dito. Pag nakaluwag-luwag, maglalagay ako ng maliit na coffee shop dito. Gusto ko lang naman mag-serve ng pasta, mga meriendang Pinoy, mga ilang mga Filipino dishes, yan. At gusto ko rin ako ang magluluto. Soon, God willing, may lalagay ko na aking mini coffee shop dito mismo. At kung ikukumpara ko yan sa buhay ko dati noon, parang 100% naman yung itinaas. Kung kausap ko yung sarili ko, sasabihin ko, I'm so proud of you. Na parang, ang dami mong pinagdaanan, ang daming challenges along the way. Parang inisip mo no, lahat imposible Parang lahat imposible. Pero parang lahat ng inisip mong imposible, parang lahat nangyari. Ganon. Kaya mga ka-wonder, tandaan, kapit lang. Samahan ng dasal, sipag at tiyaga, lahat malalagpasan. I wonder! Sa pagbabalik ng I Wonder, ang buhay nga raw parang tsubibo. Minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas. Nung bata ako kasi, balibasa nga, mahirap nga kami. Nanonood lang ako ng rides. Hindi ako makasakay kasi wala kaming pambayad doon sa ride. Ang buhay nga raw parang tsubibo.
Minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas. Gaya ni Ramon na dating janitor, may-ari lang naman ng amusement park na ito sa bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija. Si Ramon, ni minsan daw nung bata, hindi raw nakaapak sa kahit na anong ride sa amusement park. Nung bata ako kasi, balibasa nga, mahirap nga kami. Nanonood lang ako ng rides. Hindi ako makasakay kasi wala kaming pambayad doon sa rides. So, ang nanay ko, parang sabi niya, pareho lang naman nung kanya nung sumakay ka sa kalabaw. Laki raw kasi sila sa hirap. Magsasaka ang kanyang ama, habang ang ina ang naiiwan noon sa kanilang 4 na magkakapatid. Bilang panganay, simula pagkabata, si Ramon natuto ng magbanat ng buto. At para makapagtapos ng kolehiyo, nag-working student bilang isang janitor. Bitbit ang pangarap na sinamahan ng pagsisikap, si Ramon nakatapos ng kolehiyo at mula sa pagiging janitor, ako ay naging parte ng development team ng Star City. Pangarap ko siya na balang araw, magagawa siguro ako ng ride. Kasi nung ilaruan ko nung bata ako, ginagawa ko lang yung laruan ko eh. So itong mga rides na nakikita ko sa perya, kaya ko rin sigurong gawin yan pagdating ng panahon. Dahil sa dream ni Ramon, nabuo ang Caron Dream Park. Ang kapital na amin pong ginagamit dito sa pagnenegosyo ay nanggaling na rin sa mga naging operations from 1996 to 2012. Nag-umpisa ito na kakaunti lang ang mga rides hanggang dumami ng dumami. Ang dating nilalakaran niyang putik sa palayan, ngayon isang sementadong amusement park na. Si Ramon, minsang nangarap at nagsumikap, kaya naman ang payo niya sa mga bata. Pagsikapan yung makatapos kayo ng pag-aaral para pag nakapag-aaral kayo, makakapagtrabaho kayo ng maganda. Masaya na ang buhay, maginhawa pa, no? Tutulungan niyo yung mga magulang niyo. Love is in the air, walang distansya raw ang hahadlang. Sa success love story ng Pinoy na si Cesar at Amerikana na si Laura sa pagbabalik ng I Wonder. Love in success or success in love. Ka-wonder, kaya mo bang talikuran ang marangyang buhay para lang tumira sa ibang bansa kasama ng iyong iniibig? The American life is great. I had everything I wanted, having a home, that American dream to have a family and a good job and own a home. Ang buhay ng Amerikanang si Laura dito sa Pilipinas, ganito. It's really slippery. Paano nga ba siya napadpad sa Pilipinas? Paano niya tagumpay na nakilala ang kabiyak na si John? Well, good morning, guys. It is the first day of school. Before I met my husband, I was 18 years old and I was working as a nanny. Habang si John, 24 na taong gulang noon, isang full-time na misyonaryo sa Amerika. Bago ko makilala si Laura, kakabalik ko pala ang dun sa full-time mission ko dun sa simbahan namin. Nung nakilala ko si Laura, nagbago talaga yung buhay ko. Parang nagkaroon ng konting reason baga. Tayo ay forever, para mas masaya together. Dahil para sa'kin ay ikaw pa rin ay mas better. Aru! Sana all! Nang una raw makita ni John si Laura, parang pelikula raw na nag-slow motion ang kanyang mundo. Na love at first sight ang ating kabayan. Wala naman daw sa plano ni John ang maghanap ng makakarelasyon sa Amerika. Pero sino ba naman daw siya para tumutol sa pinagtagpo ng tadhana? Nakita raw ni Laura kay John ang hinahanap sa isang lalaki. Kaya naman ibinigay na niya agad ang matamis na oo. I was looking for someone that would be really responsible, hardworking, and provide for me and my family. And I'm really glad, and he has
He has been that hardworking, responsible man for our family, and I think that is a Filipino trait, which I have come to really, really love. Ngayon, mahigit 10 taon nang nagsasama sina John at Laura. Biniyayaan na rin sila ng 4 na supling. I definitely had a desire to go and see what his culture is like and where he grew up. And then having 4 kids of our own, I wanted them to experience the Filipino lifestyle. Halos 1 taon na rin ang nakalipas mula nang iuwi ni John si Laura at ang mga anak nila sa Mindoro. Para sa amin, yun yung gusto naming ituro dun sa mga bata. Yung parang maging humble bagay yung mga bata na ma-appreciate nila kung ano yung meron sila. Kasi yun yung isang bagay na yung mga Pilipino ay napaka-the best para doon. Dayuhan mang lumaki sa ibang kultura, nakagistan man ang masaganang pamumuhay. Iba pa rin daw ang buhay dito sa Pilipinas. I am very happy. Coming to the Philippines and living here for a year and experiencing the life was definitely fulfilling a huge dream of mine. Susunod! Alam niyo ba mga ka-wonder, may kwento rin ng tagumpay at pagsusumikap ang ka-wonder nating si Empoy. Nagtrabaho ko sa fast food. Naging lightman din ako dati. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, graveyard duty ko sa convenience. Alam niyo ba mga ka-wonder, may kwento rin ng tagumpay at pagsusumikap ang ka-wonder nating si Empoy. Ako yung eldest sa 7 siblings kami magkakapatid. Lumaki sa Baliwag, Bulacan. Dito ako pinanganak mismo. Habang nag-aaral, iba't ibang klase ng trabaho rin ang pinasok niya. Nung dati, nagtrabaho ko sa bookbinding. Tapos after noon, nagtrabaho ko sa fast food. Naging lightman din ako dati. Hanggang mapasabak at manalo siya sa isang look-alike contest sa TV noon. Hindi ako sanay talagang mag-artista at saka umakting. Mahilig ako manood ng mga comedy. Dolphy Panchito, Babalu, Tito Vic and Joey, mga ganyan. So, nagulat na lang ako sa sarili ko na siguro hinubog ng panahon, nakikita ko sa paligid. Mula sa simpleng Bulakenyo noon hanggang sa naging pambansang leading man na ngayon. British. Dati hindi ako nakakain ng Caesar salad. Ngayon, nakakakain ako ng Caesar salad. Tsaka caviar. Social pa rin. Yun nangyari sa akin sa industriya. It's a blessing siguro. Pinasok niya na rin ang hosting. At ngayon nga, linggo-linggo na natin siyang kasama dito sa I Wonder. Ngayon pong ka-wonder na po ako. Asahin niyo po na mas pagbubutihan po namin ni Mami Sue ang mga bawat episode na gagawin natin dito at marami pa pong adventure kaming gagawin dito. Mga ka-wonder, sa ating pong episode ngayong gabi, nakita ho natin kung paano napagtanggupayan ang ilan natin mga ka-wonder ang mga kinatatakutan nila, mga pagsubok sa buhay, sa larangan man ito ng pag-ibig, relasyon, negosyo. Minsan ay nag-uumpisa tayo sa baba. Pero lahat ng pangarap natin, bago magsimula yan, syempre pa, may kasamang pagtsatsaga. Pero huwag tayong susuko at samahan natin lagi ng dasal. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts, I Wonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder. Bigyan ng kasagutan, I Wonder.